Ito ay isang sensitibong video. Isang totoong patunay na ang panaginip ay isa sa pinakamagandang abilidad ng isang tao. Dahil maaari itong maging paraan para maiwasan ang mga ayaw natin mangyari. So meron akong isang kababata dito sa Casimiro. Ang kabataan namin, siya yung gabi-gabi pupuntahan ko. Isa siya sa mga matatawag kong kaibigan na sa paghihigpit ng mga magulang mo, sa paglabas mo, gagawa ka ng paraan para gumala at ito yung tao na isa sa mga pupuntahan mo para makasama mo sa pagrampa. So, nagtandaan na kami, hindi na kami ganun ka-connected, hindi na kami ganun ka-chika, pero nagkakausap pa rin kami sobrang paminsan-minsan. At sa istoryang to, gusto kong patunayan na ang panaginip ay pwedeng gawing sandata para malabanan o para mas mabigyang halaga ang panahon ng bawat isa hanggat nabubuhay pa, hanggat nakakasama pa natin. Isang patunay na ang panaginip ay hindi basta panaginip lang, na ang panaginip ay may isang malaking kahulugan sa nangyayari sa realidad. Ito ang kwento ko at ang isa sa mga naging tunay kong kaibigan. April 23 ng nakaraang taon, nagkaroon kami ng pagkakataon ng kaibigan ko si Eya na makapag-chat. Nagkaroon kami ng conversation na nagkakaayaan kami mag-gym. Sabi ko sa kanya, mag-gym kami at ako ang magiging coach niya. So, nagkaroon kami ng usapan na magkikita kami kinabukasan para makapag-workout sa gym. Nagtsikahan kami ng mga bagay-bagay. Tinanong niya kung may anak na daw ako. Nagkwentuhan kami ng mga istorya ng mga dati naming mga kaibigan. Nung nakarang araw, nagkakalkal ako ng mga panaginip ko. Yung mga post ko doon sa personal account ko, ng mga naging panaginip ko noong matagal na matagal pa. Punta akong search bar, type ko, "Oh my panaginip" or "Oh my dreams." Meron akong nadaan ng panaginip na sobrang hilabot ko. Nung June 13, paginipan ko si Eya. 2 buwan pa lang nung magka-chat kami. Ang dream post ko, nung saktong araw na yun, na never kong inedit, ay nagkita daw kami ni Eya. Pumunta kami sa C3, pero madumi ang mga kuko niya. Umupo siya doon sa bahay ni Kuya Robert. Si Kuya Robert, isa sa mga kaibigan ko dyan, nung dyan pa ako nakatira. Si Kuya Robert ay matagal nang patay. Siguro mga 5 years up nang wala si Kuya Robert. Sa panaginip ko, merong isang hayop na meron sa physical niya na hindi ko maalala. Sa dulo ng post ko, nakalagay yung meaning. At ang nailagay ko ay sakit. So, hindi ko na siya maalala. Nakita ko lang siya recently nung nagkalkal ako ng lahat ng mga panaginip ko. Mga past. June 13, 2022, bumilang ang 8 buwan. At ito ang nangyari. Napaginipan ko siya na madumi ang kuko niya. Sa panaginip ko, nandun si Kuya Robert na matagal nang patay. Sa panaginip ko, inilagay ko yung sakit kasi alam ko na yung meaning ng kuko. Ang tanong ko, panaginip lang ba yun? Habang inaayos ko itong videong to, yung pagkasunod-sunod, medyo may tumago sa akin na parang nag-guilty ako. Parang meron sa akin na responsibilidad na hindi ko nagawa ng tama. Iniisip ko kasi, nabigyan ako ng pagkakataon para ma-aware siya. Kasi si Eya namatay sa sakit eh. Kasi naging unhealthy siya dahil sa lifestyle. Nung time nagkaayaan kami mag-gym at hindi natuloy, winake up ko lang ako ng panaginip eh. After 2 months, pinaramdam sa akin ng panaginip na may mangyayari. Pero hindi ko siya kinontak. Bakit hindi ko siya kinontak? At pinagpilitan ko sana na ituloy na pagbabawas ng timbang para mas maging healthy. Diba? After 2 months kaya nang pinost ko yung napaginipan ko at kinontak ko siya, at natuloy kaya yung pag-gym namin dahil alam ko nang may sakit, magkakasakit siya.
dahil sa panaginip kong yun. Buhay pa rin kaya si Eya? Yun yung parang kumukurot sa akin na nabigyan ako ng pagkakataon para hindi sana mangyari. Pero nasayang siya sa akin. Nagigilty lang ako ng konti na parang mali yung moves na ginawa ko. Ako yung may mas nakakaalam sa panaginip. Bakit hindi ko siya ginamit? Bakit hindi siya naging awareness sa akin para hindi mangyari itong nangyari noong February 20, 2023. Pero wala tayong magagawa. Nangyari na ang nangyayari. Sa pag-isip ko ng content na ito, para sa akin hindi lang ito basta isang content. Bumalik sa akin lahat ng alaala nung meron akong isang kaibigan na napupuntahan ng kabataan ko. Namimiss ko yung tatakas ako ng hating gabi. Pupunta kami sa kanila. Magme-makeup kami, mag-aayos kami. Gabi-gabi, tas kung saan kami makakapunta. Sobrang tagal na, nagbalikan sila lahat. Kanina ko naramdaman yung totoong salita na pagluluksa. Naramdaman ko kung ano si Eya nung panahon namin na magkasama pa kami. Hinihingi ko ang pagpapatawad sa magulang, kapatid at mga kaibigan ni Eya na hindi ko na nakuhang humingi ng permiso para sa mga materials na ginamit ko. Dahil ayoko nang dagdagan ang pagkamis nyo dahil alam kong sariwa pa yung nangyaring puot sa pagkawala ni Eya. Ang message ko para kay Eya, be patawad. Hindi ko na push eh. Sana pinilit ko. Hindi ko pinagpilitan. Siguro kung mas inintindi ko pa o mas naging responsable pa ako sa mga panaginip ko, siguro nandito ka pa rin ngayon. Alam ko tahimik ka na, alam ko masaya ka na dyan. Tinitignan mo yung mga taong mahal mo. Gusto ko lang sabihin sa'yo, Eya, na binibigyan kita ng karapatan para pumasok sa panaginip ko. Binibigyan kita ng rights para sabihin sa akin kung may gusto kang sabihin, para kung kahit kanino. Ang video na ito ay hindi basta content. Ito ay isang tribute para sa isang taong minsan naging totoong kaibigan ko. Paalam sa'yo, Eya. Paalam, kaibigan.